Ako si Christian. Share ko lang ang karanasan ko sa aming lumang bahay. Isang maulan na gabi, nagising ako sa isang nakakabinging ingay. Parang may gumugulong na mabigat na bagay mula sa basement ng aming bahay. Matagal na naming hindi ginagamit at wala na rin naman kaming mga importanteng bagay doon. Sinubukan kong baliwalain ang ingay, pero gabi-gabi, paulit-ulit ito. Para bang may naglalaro sa loob, pabalik-balik ang tunog, minsan mahina, minsan malakas. Kaya hindi ko na natiis. Tumayo ako at kinuha ang flashlight sa drawer ko. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan papunta sa basement. At habang pababa ako, ay unti-unti nang bumibigat ang pakiramdam ko na parang merong nakapasan sa akin. Ang amoy ng lupa at amag ang sumalubong sa akin. Madilim at malamig sa basement. Binuksan ko ang flashlight. Ang liwanag nito ay tumatagos sa makapal na alikabok. Nakita ko ang mga lumang kagamitan, ang mga sirang kahoy at mga inaamag o nabubulok na upuan, at ang mga kahon na puno ng mga gamit na hindi ko alam kung ano. Muli akong nakarinig ng ingay, mas malapit na ito ngayon. Parang may humihila ng kung anong mabigat na bagay. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ang pinagmumulan ng ingay. Nakarating ako sa isang sulok, kung saan nakita ko ang isang malaking kahon na hindi maayos ang pagkakasara. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Isang nakakakilabot na bagay ang sumalubong sa akin. Isang lumang manika, ang mga matay nakatitig sa akin. Ang mukhay puno ng dumi at parang naaagnas. At sa likod nito, isang pares ng mga mata ang kumikislap sa dilim. Isang pares ng mga mata na tila naghihintay sa akin. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko. Agad kong sinara ito at sabay takbo pataas. Habang tumatakbo ako ay agad na may humawak sa mga paa ko, dahilan para madapa ako. Paglingon ko, yung manika, galit na galit itong nakatingin sa akin at nagninisik ang mga mata. May hawak itong matalas na bagay na dapat isasaksak niya sa akin. Ngunit mabilis ko siyang sipa at agad na tumalsik siya pababa ng basement. Agad akong tumayo at mabilis na isinarado ang basement at kinuha ang padlock. Habang nilalak ko ang pinto, ay pilit niya itong kinakalampag na parang gustong sirain. Hindi ko alam kung bakit galit na galit yung manika sa akin. Maya-maya ay tumigil na ang pagwawala at pumunta agad ako kay nila lola para sabihin. At doon ko na napag-alaman na ang manika pala ay may sanib ng isang babae. Babaeng pinagsamantalahan at pinatay mismo ng aking ama at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natatahimik. Simula noon, hindi na ako bumalik pa sa bahay na yun. Muli, ako si Christian at ito ang aking kwento.